Sige, Ulan. Naalala ko, the only time siguro na tinamaan lang ang part ng Mindanao, kasi nanggaling ako ng Aurora po nun, yung Dodong. Di ba nagkaroon ng bagyong Dodong? At naalala ko po na I drove back and forth, no, round trip from Iligan to Aurora. Medyo umapaw ng konti yung tubig doon sa Maranding. Ano po, doon sa may Lala. Okay, pero doon lang naman, sa tolerable naman, pero lumagpas na doon sa lumabas na doon sa highway yung tubig. Pero pagkatapos po noon, parang wala na ako masyadong naalala ng ulan dito. No? So you have Dodong, dumating ako ng Luzon, they had Egay. Si Igay, matindi din yung nagawa, ano po, na mga maraming lugar. Northern Luzon, Central Luzon. Ano yan? Walang problema. Kung saan ako abutan, hindi na ako conscious dyan ngayon. Mayroon na akong bagong programa ngayon. Joke lang. Lumilipad. Okay, at any rate, mga minamahal, pinag-uusapan natin so we had Igay and maraming lugar po ang nabahaan, mga minamahal, nung Igay. Pagkatapos ni Igay, ito na naman si Falcon. Ano po? Pagkatapos ni Falcon, merong isa pa. Mabuti nga nakabalik pa to sila Mama Grace saka sila Faith nung mag-isang linggo na yan. Was it Monday evening? O kasi Sunday nandun pa kayo, no? So okay pa, may araw pa ba na pumunta kayo ng church? So binigyan lang para sila ng window, mga minamahal, parang window rest lang para parang gano'n, ano ho. So they had Igay and Falcon, tapos ilang araw lang yung palayaw ni Mama. Ay naku, mabibesto ko si Mama. Ang tawag po kasi siya sa pamilya niya doon sa Pangasinan is Guring. Gregoria po siya eh. So mas marami sa atin, medyo western is Grace, pero medyo yun ang tawag sa kanila, Guring. So tinamaan sila ni Guring, mga minamahal. At I think mas nadaig ni Guring si Igay saka si Falcon kasi yung maraming tinamaan sa Marikina eh, mga minamahal, no? Maraming naapektuhan. Then meron na naman sila ngayon, mga minamahal. Si Guring, si Hana. So nag-aalburuto nga si Jo Marie Chan. Magang-maga siya, biruin nyo yun. Halos hindi na makatulog yun, yung katapusan ng August. Hindi na makatulog yun, 1 week na puro rehearsal yun, mga kapatid. Tapos sabi niya, kada September 1, ang aga-aga niya sa morning show, lagi may bagyo siyang kasabay. So may Hana. At I heard na meron pang 3 bagyo na namumuo na hindi lang bagyo, mga super typhoon sa Pacific. So grabe, no? So mga minamahal, nagkamali na naman si Pag-asa. Pag-asang walang pag-asa dahil sabi ng Pag-asa naka-schedule tayo ng El Nino ngayon. Pero parang hindi El Nino yung nakikita natin, La Nina. Umaapaw po na katubigan. So praise God, bakit ko po nasabi, isang inabangan ito buong mundo eh. Ano po, medyo kuwan pa naman tayo eh, adlib pa, sisimula pa lang naman tayo. Inabangan ito ng marami all over the world, yung pong paglitaw ng once every 10 years na super full moon, na kung tawagin po ay blue moon. Sino nakakita all the way hanggang ating gabi ng blue moon? Wala. Ayun yung lumabas pag bilog ang buwan. Sino nakakita? Kasi yung iba po natatakot, baka may mga lumalabas doon baka mag-transform. Actually wala po, because nasa labas po. The first appearance, nandun ako sa isang beach resort sa Initaw. So, amazing dahil every time na ako mag-aaliw ng sarili ko, either manood ng Mission Impossible, Last Full Show, solo ko lang yung sinihan. Mga minamahal, can you just imagine, ang laki-laki ng sinihan, ikaw lang mag-isa, ang dilim, tapos gabi. Meron po, baka may critical na Christians yan. Yung klaseng pastor yan, nanonood ng sini. Ba't masama ba? Sabi sa Bible na kasi meron yung nagko-comment na blessed are those na who sit not at the seat of the scornful. Naalala niyo yung Psalms 1 na blessed is the man that walketh not
in the counsel of the ungodly, yung standing, walking, at saka sitting. Hindi po, that's not to be taken literally, mga minamahal. That's not to be taken literally. Depende naman sa conviction ninyo. Kung may faith kayong manood, di manood kayo. Pag kinakalaban kayo ng faith ninyong huwag manood, at saka depende sa papanoodin, mga minamahal. So, I ended up watching Retribution, mga kapatid. It's an action. I'm not going to give you the spoiler. So, instead of Mission Impossible, nauwi ako sa Retribution. Ganda. Kasi ang bida si Liam Neeson. Kilala niyo po si Liam Neeson? Medyo may edad-edad na ano. At any rate, so solo ko yon. Tapos punta ko dun sa beach resort, solo ko na naman. So solo ko, wala akong kasama doon sa resort. Solo ko yung swimming pool. Kaya nga sabi ko, wow. Now, ang maganda, lumalagpas po yung alon doon sa border. Ano po, lumagpas talaga. Dalawang araw magkasunod eh. Kasi ang high tide, parang morning. Ang high tide nung nakalipas na full moon, umaga eh. Patanghali. Then, magsasubside siya. Very unusual po yung tide. Kasi sabi po ng mga nandoon, pati nga yung swimming pool naabot, mga kapatid, ng tides, ng waves. Kaya medyo nadumihan yung yung pool. So, at any rate, kung pa lang po ito, ad-lib pa lang. Ang saya, bakit po? Parang sa akin, season ito ng, pag sinabing wind, water, maalala ko lang po dyan sa Bible is the Holy Spirit. Yes or no? Amen? Di ba nung dumating yung Holy Spirit doon sa Book of Acts, dumating yung Holy Spirit in form of a mighty rushing wind. A rushing mighty wind, pumasok po doon and it shook the entire second floor where the disciples and the rest, around 120 of them gathered. Lahat sila na puno ng malakas na hangin. And then, cloven tongues of fire. But at the same time, most of the time, especially sa Ezekiel, sa prophetic, lagi nakikita yung Holy Spirit na water, mga minamahal. Favorite element ng Holy Spirit ay water. If you're gonna read, mga minamahal, yung Genesis 1, the Spirit of God was moving upon the face of the waters. Ayan, lahat ng mga thirsty, pinangakuan po ni Jesus ng water of life. Di ba? Pointing to the Holy Spirit. So sabi ko, napakaganda. And ito pong full moon na ito ay nangyayari lang once every 10 years. Ayun. Kaya nga sabi ay blue moon. Kaya nadinig nyo yung sabihin, once in a blue moon. Nadidinig nyo may connotation na gano'n na once in a blue moon. So tumaya ka na. Gawin mo na yung mga pinakatodo sa panahon na yan, dahil very unusual yung panahon na yan. So nakita ko po, ang rema sa akin, positive eh. Amen? Lahat na kay Christ, positive o negative? O ang negative lang tayo, negative tayo sa cancer, negative tayo sa COVID, negative tayo sa mga pangit na sakit. Amen po? Okay na negative yon. Okay? Ayoko mag-positive sa HIV. Tama? Ayoko mag-positive sa COVID. Ayoko mag-positive sa cancer. Yun yung mga bagay na hindi magandang pakinggan na positive. Amen po? Pero yung positive na mga magagandang bagay, mga minamahal, ay nandyan sa cross. Lagi kong pinipinpoint yung cross. Ang cross is a plus sign. At sign din po yan ng positive. So, ibig po sabihin, panahon ngayon ng malalaki, mega, super typhoon, sunod-sunod. Ang waves, matataas. Ang tubig, sobra. But pwede natin i-positive yan. Amen po? About the anointing, about the Holy Spirit, about the blessings of God coming in. Are you positive with the blessings of God? Amen. Dapat ganun po eh. At hindi po normal o ordinaryong blessing ng Diyos ito. May mga tinasabi pong once lang ito mangyari. Ano po? So pag may mga special na gano'n, may mga special, samantalahin na natin. Amen po? And it happened in 2023. Wow, grabe. So I just declare, mga minamahal, na for God's people, the next 10 years, who knows, we may be here or we may not be here anymore. But the next 10 years, I believe, kasi 10 years lang po yun, I believe na it's going to be a season of breakthroughs, unusual, extraordinary, supernatural breakthroughs. Mga doors of opportunities mabubuksan. Amen. Now, hindi problema itong mga bagay na ito eh. These things, mga minamahal, maniwala po kayo, God open doors. Ang Diyos ang nagbubukas ng mga pintuan. Amen. Sister Lita, di ba? Tuloy ka na sa Amerika, October.
Oh, pero yun po ninyo. Madaming pupunta sa ibang bansa. Si Tatay Nelvin, Manayaw Ringelo, nagpunta sa ibang bansa. Alam niyo ba na ang langit ay tinatawag pong bansa o bayan? Wala nag-amen. You reading the Bible? Sa Hebrews, tinatawag po na heaven is a country. Si Jesus at yung tatay niya went to a faraway country. Si Abraham looked for a country, for a city, whose builder and maker is God. So merong nagpunta na doon, permanent residence. Yung iba naman, magtuturo sa Amerika. Sino pa yung gusto mag-abroad? Magsabi na amen. Yung testimony mo last Sunday, di ba? How many of them na nasa Thailand, na ilan lang ang nakapasal? 5 lang. Around, more or less, mga minamahal, mga 30-something. Mga 30-something daw. Less than, di ba? Less than 30 ang papunta ng Canada. Mga minamahal doon sa malaking offer. And only 5 made it. At isa sa 5 ay si Brother Gilbert na nakapag-share pa po ng Word of God bago siya lumipat. Amen po ba? Amen. Naniniwala po ba kayo? So, tapos na po yung season na naaawa sa sarili. Tapos na po yung season na baka hindi natin kakayanin. The Lord provides. Jesus is the real Jehovah Jireh. Si Jesus Christ po yung totoo. At may season po yan. Now, so I had a chance to really gaze doon sa full moon. And alam niyo po ba, sa YouTube, ang pinraise sa buong Pilipinas, ano po? Sa nakakuha ng magandang video at picture ng full moon, mga taga Northern Mindanao, Misamis Oriental, Kita. Bakit to? Because there were no clouds, there was just open heavens. Now, we feel happy about that, mga minamahal, na nandito tayo, but we feel also sorry and remember them in prayer, yung mga nandoon sa Manila, sa Central Luzon. I'm sure marami nanonood sa atin dyan. Stay safe po. God is with you. Amen? Okay, so ni-enjoy po natin ang mayamang biyaya ng Diyos. Now, sabing Blue Moon, meron po akong nakita sa 2 hating gabi from 11 to 12. And talagang hindi po ako nagbibiro. Alam niyo po yung pure na LPG pag malinis yung burner? Di ba? Ano nangyari? Anong kulay ng flame? Blue. Alam niyo po, talagang hindi po ako nagbibiro sa inyo. Nandito ako sa pulpit, nandito sa presence ni Lord. Totoong blue moon. Alam niyo po kung bakit? Bakit? Because I was watching, kasi from 11, nasa 11, kwan din siya hanggang umabot ng 12. Tapos akala niyo may okay, parang yung full moon nandyan sa gitna. Then meron pa po siyang spare. Meron pa po siyang parang radius na akala mo para bang hub. Tapos meron pa siyang bilog na tinitignan ko po yung buwan, talagang yung sa paligid po niya, para po talagang may blue flame. 2 gabi po yun na pinanood ko. In all the way hanggang 12 midnight. And wow, that was really something. And I was just declaring, mga minamahal, na i-open ng Panginoon sa mga anak niya yung mga hindi pa natin nasubukan sa buhay natin. Positive, mga minamahal. Now, hindi po problema yung opportunities. Doors of opportunities are being open. Right and divine connections are being provided. You say amen? Kung nag-amen po kayo, kung nagre-resonate po ito sa spirit ninyo, na the Lord is bringing about new things sa buhay ninyo. And the sign or signs, isa sa mga signs ay lately, ang dami o sunod-sunod ang hindi maipaliwanag na pain sa buhay ninyo o inalaw na na masasakit na mga bagay na na-shock kayo, mga changes. But mga minamahal, the good thing here is sa Panginoon, sa atin, nagagawan niya ng big time at malaki, mauuna yung pain bago yung pleasure. So kung lately naka-experience po kayo ng parang irrational, unexplainable,
na inalaw ng Panginoon ng mga circumstances, ang mga thoughts o mga situations na pinagkalagyan na para ba kayo na-shake na, ba't nangyari to? Hindi ko inaasahan to. It can be a loss of something, sabihin po natin something or someone special or very dear. It can be a loss or it can be something na broke your ideals. Meron kang mga bagay na dumating na sudden. Sino magsasabi ng amen dyan? Okay? Tapos kahit anong bait ninyo, kaliwa kanan, meron pa rin nangangaway sa inyo. Praise the Lord. Those are signs that God has placed your feet on the path of blessing. So you gotta be thanking God, mga minamahal. It's in a spectrum. It's a spectrum, mga minamahal. So, nandun tayo sa isang shade na gloomy, and sabihin po natin, isang shade na para bang blues and downs, mga minamahal. But then, yan po ay unti-unting nag-change. The spectrum. Watch out because you're gonna go through the spectrum ng changes, mga minamahal. Okay? Well, just God is good, mga kapatid. God is good. So, now, in preparation dyan, tayo ngayon, ang dapat mag-pray, prepare me, Lord. I-prepare mo ako. Kung gaano kayo o tayo na sorpresa o unexpected yung pain, ganon din kayo susurpresahin ng mga unexpected joys, unexpected blessings. Okay? Ganon din po darating. It will just be dropped by heaven suddenly, door-to-door delivery. Wow, door-to-door delivery. Purihin ng Panginoon. Okay, now let's pray. Kasi parang kinikilabutan na ako, lakas ng presence ni Lord dito eh. Oh, blessed be the name of the Lord. Yeshua, Father, Lord Jesus, Adonai, Lord Jesus Christ, Holy Spirit, Father, Abba, nagpapasalamat po kami sa magandang umagang ito. All is well, yes. Meron ng kanta na, whatever my lot you have taught me to say, it is well with my soul. So maraming salamat that we're seeing God the Father, the Lord Jesus, and the Holy Spirit in charge, in control sa buhay namin. Things na inaalaw ninyo that we may not fully understand, no, not yet. Somehow, somewhere, sometime, we'll get to see the bigger picture better. And we will just continue to glorify you and thank you, Lord, sa lahat ng aming pinagdaanan. Ang gaganda dahil magkakasunod from sa it is well hanggang sa Lord, we offer our lives. Panginoon, make it a living sacrifice. I pray na ngayong umagang ito, ang word ninyo po ay mag-resonate, mag-rema, mag-germinate sa puso ng bawat listener. Tago niyo po ang inyong servant, Lord, sa likuran ng glorious cross ni Jesus Christ, na ang ma-magnify namin ay walang iba kundi si Lord Jesus at ang Ama lang at ang Holy Spirit. Salamat for blessing your word. Buhay po yan. It will not return to you void. All the glory goes to you, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Okay. Sino nakakaalala, mga minamahal, na 2 Sundays na po, ang dinidiscuss po natin ay the saints inheriting the kingdom. Amen? Bakit ba tayo nag-i-evangelize? Bakit nga ba tayo nag-i-evangelize? Bakit nga ba si Lord Jesus Christ ay pinlanuhan na ng Trinity na mamamatay right from the foundation of the world? Alam niyo po ba yun? So there's really no accident. So mali yung theology na it broke God's heart, na ang tao nagkasala, na hindi niya intention na bumagsak si Adam and Eve doon sa Gethsemane, sa garden, that's another garden, sa Garden of Eden. Mga minamahalan na po. It's like two Adams, the earthly and the heavenly. The earthly Adam started with a very good garden. It's a garden of pleasure. It's a garden of completeness. It's a garden of prosperity and abundance. It's a garden of Eden, but ended up
mga minamahal, di ba, na tragic. Because from the Garden of Eden, they were cast away. And the curses ay ipinronounce not in the desert, but there, right there and then, sa garden after the fall. Tama po ba? Doon yun pinronounce yung mga curses mga minamahal. Doon sa garden na yon. But here, kay Jesus Christ na garden, it's a garden of sorrows. It's a garden of bargaining. It's a garden of travailing. It's a garden of breaking you, breaking me. Mga minamahal, to surrendering and conceding sa will ng Panginoon. Na we may even pray the same prayer ni Christ na, if it be possible, Lord, let this cup pass from me. Nevertheless, not my will, but your be done. Kung paano hindi pinapawisan si Adam and Eve sa isang parang all year round spring condition garden, si Christ naman, on the other hand, sa gabi pa, dapat malamig na sa gabi, di ba? Christ Jesus heavily perspired with bloody sweats, mga minamahal. Yung pawis niya talaga parang dugo, mga kapatid, na bumabagsak doon. But from Gethsemane, and then pointing to Golgotha, then from Golgotha to the grave, pero 4G nga po yun, di ba? Gethsemane, Golgotha, grave, and then glory. So nag-uwi sa glory. Samantalang kay Adam, from glory to the grave. Di ba? From a glorious state to a curse na dust thou art, and to dust you shall return. Grabe, no? Pero dito naman kay Christ, mga minamahal, willing to fulfill the will of God the Father to go through doon sa mga unnecessary sufferings of redemption, mga kapatid. He went through that, and that's the mind of Christ. We're talking about the mind of Christ. Bakit nga ba tayo bakit, why all the hassle? Why all this? Bakit inalaw ng Panginoon na si Christ ay slain right from the foundation of the world? So there's no such thing as accidents. There is no such thing as God repenting that He created or made man. There is no such thing. It's a mga minamahal translation on Genesis 6. Because God never repents. He's not a man that He should repent. Tama, sabi ng Bible? Written, the Lamb that was slain from the foundation of the world. At any rate, mga minamahal, bakit pa tayo may church? Bakit pa tayo nag-i-evangelize? What's the purpose of all this? It's because we just want people to get saved. Salvation is only ang unang baitang. Salvation is only the first step of the ladder. It's only the first step. Wala man sigurong tao na masaya na lang doon sa unang kwan, di ba? Having step into salvation is good, but just remaining doon sa stage na yun without furthering, mga minamahal, growing and going sa intended design ng Panginoon, it will take us nowhere. Many people are, okay na akong save. Well, it's okay naman save. Pero yun nga, maraming SSS, save, sitting, satisfied. So ayaw ko naman na save, sitting, satisfied. Gusto po natin na meron po tayo, ma-reach natin yung full potential, ma-maximize natin what is the good and perfect will ng Diyos sa atin. So what is that? It's about, now Jesus was slain. Sabi doon, basa po ba natin kanina? He was slain from the where? When? From the foundation of the world. Why? Bakit? That's the plan. Another word for the plan in Greek is logos. Alam niyo po ba na ibig sabihin ng word na logos ay hindi lang word? Another definition ng word na logos ay plan. God the Father, Son, and the Holy Spirit, they were planning, they were reasoning within themselves, with each other, among themselves. The divine reason, implicit in the cosmos, ordering it and giving it form and meaning. So God has, yun po ang mabasa natin sa common English, the word. Pero kung you go dig deeper sa pag-study ng logos, you have the logos ng John, New Testament,
But I believe, yung word na logos ay pinag-uusapan na rin nila Plato, Homer, Philo, and Socrates. Who are these people? Sino yung mga binanggit ko? Philo. Doon ka, Philo. Okay, nang ibig sabihin na ano nga, Philo? Lover. Philosophia. Lover of wisdom. Mga minamahal. Homer. Sino yung si Homer? Aristotle. Sila Plato. Wow, ah. Sila po, pinag-uusapan na nila yung logos. Mga minamahal. So, whatever that thing is, the logos na dinidiscuss ng mga Greek wise men ay na-discuss na rin ng isang matalinong Chinese philosopher na contemporary ni Confucius. Sino po nakakilala? Yung gumawa ng libro na The Way or The Tao or The Tao. Si Lao Tse. Lao Tse, I stand corrected, maaaring itong mga binabanggit kong taong ito from Greece to China ay mga nabuhay na long before Jesus of Nazareth was even born. I mean, you know, Jesus Christ was... Saan ba galing si Lord Jesus? Yung kanyang being already existed before there was nothing. Before anything else ay na-create, He was already there. Tama? Hello, are you with me? Si Jesucristo ay nandun na, wala pa pong nangyayari, wala pang ginagawa. Sabi ng Micah, whose goings forth are from everlasting to everlasting. So, sabi na hindi God si Jesus Christ. Tingnan nga natin, but thou, O Bethlehem, Ephratah, though you are the little among the thousands of Judah, yet out of you shall He come forth unto me, that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from of old, from ancient days, from everlasting to everlasting. Sabi ni Moses, you are God. Di ba? Saan galing si Lord Jesus? From everlasting to everlasting, from eternal past, eternity past. Grabe, oy, wala, yung human minds natin, hindi natin makomprehend yan. Amen? Are you still with me? So what were they discussing? What were they discussing? The Father, the Son, and the Holy Spirit. What were they discussing? Sa foundation of the world, they discuss yung kamatayan ni Jesus. Tama? And what else? There's another interesting theme from the foundation of the world. They were preparing something. The supposed to be death of this darling of heaven, pag nagmaterialize na ang space-time, mga minamahal, the moment na makreate na natin ang physical universe and space-time ay nagsimula na mag-tick. Okay, there's an appointed time na bababa ka and you will die. Okay, tapos na po yung plano. Amen? Bakit nga namatay si Christ? Para sa atin. So wala pa si Adam yan. So alam na ng Panginoon na mamamatay, magkakasala si Adam and Eve. Yes. Otherwise, what's the reason for Christ dying? But it's only part of the preparation. Preparation of what? Sa future. Mga minamahal, lahat po ba kayo ay mayroong, what a stupid question mga kapatid. I'm sure lahat po kayo mayroong mga wall clock, mayroong mga wristwatches, and most of all, meron kayong mga cellphones. Wala ka man wall clock, wala ka man wristwatch, meron ka namang cellphone. O kung wala ka man cellphone, I'm sure meron kang kalendaryo. Anong year na ngayon? Anong year na po ngayon? 2023. And sa January, ano nang year? After 2024, 12 months after the New Year, ano na naman? Saan papunta or pointing ang arrow of time? Backwards or forward? Forward. Forward. Mga minamahal, sa normal na mundo, lahat ng arrow ng time ay pointing to the future, hindi back to the past. Or back to the future. Either way, naguluhan na. Amen. Pero problema, maraming tao and sometimes kita, biktima ng past. Hindi pa tayo makamove on. Either we're not moving on, we're not going with the flow,
Lao Tzu, tinawag po niya yung logos na the way. Okay? Or tinawag niya na the way. Wala siyang mahirap pangalanan, mahirap sukatin, mahirap intindihin siya. You cannot go against the way, just flow. Hello, are you with me? If you study Taoism, mga minamahal, it's about going with the flow. And sino ang pinakamataas ang resistance? Flowers? Nature? Birds? Animals? The seas? The trees? Less resistance po sila. Alam niyo kung sino ang pinaka-resistant sa flow? Tao. Dahil marami tayong gustong mangyari. Marami tayong plano. Marami tayong gusto. And we're not trusting completely ang Panginoon. Kung nakaplano na lahat from the beginning, ang the end, so anong gagawin natin? Just go along with the flow. So the Greek philosophers discuss about the logos. Ang mga Chinese philosophers, they understood na merong logos. But amazing, dahil ang New Testament apostles ang nakapagsabi kung sino ang logos. At ang logos na yon ay walang iba kundi si Jesucristo. It's that immortal, eternal, forever living principle nagkatawang tao. This time, nandyan siya in the person of Jesus Christ. Amen? That's it. Pero ngayon po, so much with the logos, anong meron? So, understanding we have the plan. What was the plan? About Him dying? No. About God in the future, mga minamahal, seeing a big family that will rule with Him throughout eternity. And He's not even thinking of the angels. He's thinking of someone else. Of someone na mamamatay yung kasama nila doon. Yung darling nila doon. Sino po yun? Siya yung sinasabi sa Psalms, what is man that you are mindful of him? Or the Son of Man that you should crown him with glory. When I consider the work of your hands, when I behold the heavens declare the glory of God, and your firmament showeth your handiwork. Yan sabi po niya, may mga above verses yan. Pag tinitignan ko yung galing at ganda, yung splendor, yung majesty ng ginawa mo, O Diyos. When I consider the heavens, the work of your fingers, the moon, and the stars, which thou hast ordained. I love watching. What is man? Jesus Christ never died for the moon. He wasn't crucified for the sun in the solar system. He's not to die there to restore the angels that have turned their backs against Him. Wala pang nangyayari dito. Bakit to? Because the prime of all creation are being discussed or were being discussed on the table ng deity. And this is about you and me. This is about us. This is about a creation na tatawaging man. Na walang disgrace. Satan wants to degrade and pabagsakin, but Jesus held the dignity of the original plan. He maintained the dignity of this creation man, calling both God the Father and Himself Son of Man. Ibig sabihin, ang tao hindi bulok sa isip ng Diyos. Ang tao hindi pakawala o pabasura ang buhay. May destiny kita sa heart at sa mind ng Ginoo. And part of that, He will even die to restore fallen man, the worst of man, to the highest glory. And the whole creation, mga minamahal, is waiting for the manifestation of the sons of God.
So what was this all about? What was there before the foundation of the world? Jesus Christ the Lord was discussing a certain glory He enjoyed with the Father before the foundation of the world. If you check, mga minamahal, John chapter 17, sinabi ni Lord Yeshua, talking to Abba, Father, Abba, the time is come, the hour is come, glorify your Son so that your Son may glorify you. Ayan nakita niyo po, He lifted up His eyes to heaven. How many of us ay nakatingala sa langit? Maraming tao, sa dami ng problema, sa patuloy na walang trabaho, sa patuloy na pagtaas, nagdi-discuss nga daw po ayoko kaya i-discuss to. Meron lang ako natawa, diniscuss lang. Alam siguro para natawa si Sister Annabel, para alam mo na nakita yung post na to Nagdi-discuss yung dalawa nating presidente. Nagbubulungan na ganun. Nung ending nung past president, I will not mention names, sabi niya, grabe na to. Nakaabot ta ng how many trillion sa akong term. Sabi naman nung bago, wala ka sa akin. Bakit? Dahil sa first year ko pa lang, how many trillions na? Nag-start pa lang ako. Samantalang ikaw, natapos mo na. So abangan ang mga susunod na taon. Agoy. Nakita ko lang to. I mean, it's a joke. It's a comic na they were there discussing sa Malacanang Palace, but some joker naglagay ng parang imaginary, alam niyo sa comics, di ba? Na nakaganon yung former president, naka-face mask pa siya. Sabi niya, grabe to. Parang hindi maganda itong panahon na nagiging presidente ako kay malaki ang nagiging utang natin. Tapos yung isa naman sabi niya, ako first year pa lang, ilang trillion. So mga minamahal, I really have no idea with that. But it's not just the Philippines, it's the whole world. You better watch out, you better not cry, you better not pout, because I'm telling you why. Ukraine and Russia, mga minamahal, decided to continue yung gera nila and reduce supply ng fuel sa buong mundo. So what would that be the result? Baka ang Merry Christmas natin umabot ng 80 hanggang 100 na 1 litro ng gasolina. Grabe no? Ruin po ninyo, ilan na sa sunod-sunod na wala pang 1 taon nakasampana ng 15 pesos ang tuloy-tuloy na pagtaas. But that creates a domino effect. Tama po ba? Those are the things of the world. So, normal na tao, maapektuhan tayo. But you expose yourself to a new dimension. Ako po, sa totohanan lang, I don't wanna brag, magastos ang mabuhay sa lupa. Magkakapagsabi kayo ng amen o hindi? Kayo po ba ay gumagastos para magreklamo? O kayo ay gumagastos para mag-enjoy? Yan ang attitude. Check. Yung taong gastos ng gastos na may reklamo, pahirap ng pahirap. Lumalaki yung gastos, kumukunti yung substance. You never mind, don't count your expenses. Mga minamahal, sa totohanan lang, bakit po? Paano ko nasasabi to? Because the Lord is dealing with me. Kasi ako yung Roderick na sobrang, okay, nasa na ba yung accountant natin dyan? Nakita po ninyo, ewan ko, maraming churches sa Iligan, which is good. I mean, sabi ko nga po, free na lumipat yung iba, wala pong condemnation doon. Kung hindi na kayo nag-i-enjoy dito, walang problema. Pero marami na pong nagsabi sa akin na, Pastor, noon pa to, mahabang panahon pa, kaka-start pa lang, bakit kaya ang gawin mo na lang sa church lahat ng tithes and offering diretso na sa'yo? Wala nang admin, wala na, maganda yun. That sounds, maganda sa, kayo yung pastor, maganda hindi? Ganda kaya yun.
Pero mga minamahal, saksi po yan si Sister Carmen, hindi ko po inasuwang yung kabangyaman ng church. Meron po tayong deposito dyan sa tapat. Dyan, tapat. Pwede ko pong gawin yun. Pabor sa akin yun. Pero hindi ko po masikmura. O, di ba? Pero maganda kung sa akin lahat. Ako na lang magplaplano ko. Kasi sa'yo naman to lahat eh. Ikaw naman dadala ng ministry. But I want to share it doon sa mga workers. Ngayong anniversary ha, may meeting tayo. Lahat ng mga faithful workers, hindi pa pwedeng wala silang reward na surprise. Surprise reward. Sinabi mo pa. Hindi ko man sinabi ko ano yung tatanggapin nyo. Sinabi ko lang tatanggap kayo. Pero hindi ko sinabi ko ano tatanggapin nyo. O, di surpresa pa rin. Same may surprise. Alam mo, ini-imagine ko, mga minamahal, na nag-aaginaldo ako isang Christmas dito, na namimigay ako ng 1,000 kada isang tao. I mean, of course, hindi naman isang tao eh. Paano kung isang pamilya kami? Per family naman. Pero kanina ba, nagkakon ako, I mean, mababa lang yung 1,000, man. But it's a joy to give. Amen? The Lord, kinurek ako ng Panginoon eh. Kinurek ako. Paano kaya yaman yan kung bilang ka ng bilang lagi ng ginagastos mo? Huwag mong bilangin. Huwag mo lang bilangin. At totoo naman, ilang buwan na akong gastos ng gastos. Hindi ko sasabihin ko magkano. Pero parang hindi nababawasan yung ATM ko. Paano nangyari yun? First time? No. First time? No. Nangyari ba yun? Pero, mahal na propeta, yung aming supply, panggabi na lang, ngayon na lang yung oil, ngayon na lang yung flour, bukas wala na. Ang sabi ni Prophet Elijah, hindi, maniwala ka dun. So marami, totoo yun. But because tinanggap mo yung man of God, tinanggap mo yung servant of God, tinanggap mo yung presence of God, everything na dala ko dito, the anointing and the word, pinapasok mo dito sa bahay mo at inoffer mo yung substance mo. I tell you, the whole time na mayroong famine dito, hindi mababawasan yung flour at yung oil mo. And it did happen. Not just once, but twice. May isa pang balo. Alam niyo yung mga propeta mahilig sa balo. Di ba prophetic ka, pastor? Brother Billy, propeta ka siguro din, ano? Sabi, marami ng balo dito eh. So gagawa po tayo ng balo fellowship, mami na mahal. Okay? Grand opening sa Bali, Indonesia. Wow! Fellowship ng mga balo, nandun sa Bali. Huwag naman magkaroon ng tsunami, no? Mami na mahal. Kasi alam ko pa, tsunami pro. Ito si Elijah. And there's another widow sa time ng kanyang successor. Sino yung successor ni Elijah? Elisha. Bakit, pastor? Sino dito yung mga balo na? Magsabi ng amen. Ako, pastor, pinagpre-pray ko nga eh. Nako, huwag naman. Antayin nyo na lang dumating in His time, mga kapatid. Pero alam nyo, lahat ng widow, espesyal sa puso ni God. Para nakikita ko, ang mga pinanser ng ACGM, puro mga widows Bakit to? Sa kanila umaapaw yung oil saka yung flour. So, ibig sabihin, may miraculous provision doon sa mga walang kakayanan. Amen? So, at any rate, si Elisha, meron din. Widow din na naman. Sabi niya, paano yan? Ang laki ng utang ng husband ko. Naku, yun na masama, ano? Masarap. Ay, masarap. Wag naman masarap. Maganda. That's the word. Na wag masarap. Maganda siguro na yung misis mamatayan ng asawa na naka-insurance. Pero kung yung husband mo namatay, nadako, gyud kayo ang utang, parang nagdadasal ka, pahabain mo pa buhay, Lord, at bigyan mo ng patong-patong na trabaho yung pilato na yan. Ayokong mamatay. Yang asawa ko, bakit? Kasi, naku po, pag yan kinuha ninyo, sigurado, sa amin babagsak yung utang. Yun ang hindi magandang iwan, utang. Pero kung insurance, siguro, parang, your will be done, Lord, I'm okay. Kung kukunin mo na siya, kunin mo na. Di ba?
Meron ka insurance dun di ba? Ganun. Pero kung walang insurance, tapos alam mo may utang, tapos may compounded interest pa, sabi na, Lord, pahabain mo talaga buhay niya, Lord. Di ba? Okay. Kasi nangyayari yan sa panahon ni Elisha. Kawawa naman tong balo na to. Yung isa walang makain. Ito, hindi lang walang makain, iniwanan pa ng utang. Now, ang pambayad, yung dalawang anak niya na lalaki, your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord, and the creditor is coming to take my 2 sons to be his slaves. Sabi, paano ba yon? Now, amazing, dahil yung palang namatay, okay. Yung palang namatay na husband ay God-fearing. Amen? No, that's a good news. That good news? Well, never mind the bad news na meron siyang credit na iwanan ng mga utang, but the good news is the husband is a righteous man. He's a God-fearing man. Amen? A certain woman of the wives, of the sons. Bakit pinuplural pa? Mamaya may malito dyan. Ay, mga prophet pala, kinakala maraming wives. A certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out to Elisha saying, your servant, the wife, yan, mas maganda, the wife of a man from the yan ang tama. Alam niyo, nakakakuha na talaga yung Bible. We don't have the original. Piruin ninyo, how many thousands of years na yung Bible, tapos ilang translations, tapos ilang version. So, hindi ko alam kung ano na ba talaga ang sakto niyan because we don't have the original manuscript. We only have copies. Sige tayo copy. Pagkatapos ng copy, translation, another translation becomes version. The wife of a man from the company of the prophets cried to Elisha, your servant, my husband, is dead. And you know that he revered the Lord. But now, so alam ni Elisha na servant pala ni Lord dito. Walang servant ni Lord na pababayaan ni Lord na hindi masettle ang utang. I believe. Do you believe? Do you believe you can fly? Kanta, I believe I can fly. Elisha said to her, what shall I do for you? Tell me, what do you have in the house? You know. Ano daw? Ang tanong ni Elisha. What do you have in the house? Meron pa ba natira sa bahay nyo? Minsan, pag wala na, nakita natin na konti na o pawala na, lumalabas tayo ng bahay dahil sabi natin, wala na, kulang na. Pero amazing tong tanong na to, what do you have in the house? The head of the house passed away, but he's a God-fearing man. Amen. So, ibig sabihin, the presence of God ay nandoon sa bahay na yon. So what do you have in the house? And she said, your maidservant has nothing in the house but a jar of oil. Agreed na ba, Faith? Hindi pa tayo nag-meeting? Isa yan sa mga giveaways sa anniversary. Talagang madaldal ka. Talagang sorpresa. Nako. Ba't in-announce mo pa? Yan, marami na naman sasabunot sa akin. Samantalang gusto ko kayang kumapal yung hair ko. But a jar of oil. Meron doon, yun lang, jar of oil. Oil. Then he said, go borrow vessels from everywhere, from all your neighbors. Empty vessels. Do not gather just a few. Alam niyo po, mga minamahal, ang natutuwa lang, sino na po dito nakasunod kay Prophet Elisha? Nakasunod sa buhay ni Prophet Elisha? Meron na po ba? Si Prophet Elisha ay prophet ng ano? Ha? Double. Double what? Oh, double everything. The troubles they had when Elisha, it doubled. Double trouble din yung time na pinasukan ni Elisha, but Elisha was not moved because he got power from his mentor times 2. Amen? So Elijah and Elisha, is it the type of Christ in the church? Yes or no? Sinabi si Lord Jesus na, don't worry.
you will surely do the things that I did. In fact, greater things, because I go to the Father. Sabi ni Elijah, alam mo, now, makita po natin, pag pinag-aralan niyo yung buhay ni Prophet Elisha, pag may hiningi kang favor kay Elisha, makukuha natin yung espiritu ni Elisha. Ano, you're asking a favor from Prophet Elisha? Pag-isipan niyo mabuti, bakit to? Dahil si Prophet Elisha, bibigyan ka ng mga instructions about his essence, his attitude, his spirit is not about easily giving up. Because that's who and what he is. He never gave up on Elijah. Alam niyo po ba yun, mga minamahal? The desire ni Elisha, wala man siyang desire. Actually, wala siyang desire dahil he was content plowing his father's field. Alam niyo ba na ang binatang ito ay natagpuan lang ni Prophet Elijah na nag-aararo? At napusuan siya. Amazing. Dahil ang daming mga nag-enroll sa school ni Elijah. May school of prophets, may company of prophets. I encourage you people. Sabi niyo, ayoko na ng Old Testament. Hindi. I love the Old Testament stories. Especially, yun nandito na sa mga Elijah, Elisha, and Daniel, mga ganyan. Now, prophets na to. Ito na yung story ng mga prophets. Ang daming propeta sa time ni Prophet Elijah. Israel ay tambak ng sandamakmak na propeta. Pastor Rick, kailan nagsimula ang maraming propeta? Right after the death of Moses, ang Israel, and after the death of the judges, binaha na sila ng sandamakmak na mga propeta. Okay, so you have Moses, Joshua, and the judges. After this period, sumunod na po, Israel was flooded until, yung 400 years ng Malakay at Matthew. Walang prophet. Until si John the Baptist na. Naget niyo po istorya? Pero saan nagsimula bumaha ng propeta, Pastor Rick? Okay, kasi malaman kung kailan. Nagsimula ang age of the prophets from Samuel all the way to Malakay. Ay naku po, ang daming propeta ng Israel. Saan damakmak? Nung si King Saul, naalala si King Saul? Binata pa siya? Besides kay Samuel, nadadaan pa siya sa isang tabi ng highway na nagkakantahan, nag-worship, company of prophets. Ang dami, mga minamahal. Nung time nila patriarchs, company of angels. Puro angels naman ng patriarchs. Okay, hanggang sa judges, puro angels yun. Pero pagdating dito, amazing, no? Puro angels yun. From Abraham hanggang sa end ng mga judges, puro angels yun. Pero pagdating naman ni Samuel, all the way na dito sa Malakay, puro prophets yun. Grabe, no? So, mahaba na yung storya, mahaba na yung adlib. Give us the lesson, Pastor Roderick. Ano ba yung lesson mo dito? Okay. So, mga minamahal, si Elisha, wala man siyang plano maging propeta. Pero bakit siya ang napusuan ni Elijah? Ito gusto ko makorek, maraming galit sa akin dito eh. Some people, maraming galit sa akin dito. Even some are pastors, some Christians. Some, not all. I believe in tithes, but I don't get myself locked in sa tithe. May mga susunod pa dyan, offerings. Amen? Yung tithe, back in the Old Testament, is like a tax. Mga minamahal, which really has, mga kapatid, kung iisipin ninyo, sa decimal system has no value at all. Wow, bakit ko po nasabing no value at all? Dahil sa decimal, it's only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and you don't count 10. Because 10 is a reset needed for incrementation. Mag-i-increment na naman ng another 10. So this time, you're no longer within a decimal,
papunta ka na sa hundreds, and then yung hundreds, papunta ka na sa thousands, and then yung thousands, papunta ka na sa 10,000s, and then yung 10,000s, papunta ka na sa 100,000, and then 100,000, papunta ka na sa million. That's how it works. So giving the tenth, really, mga minamahal, lalo na kung mayaman ka, masakit. Mabilis lang magbigay ng tithe kung maliit yung pera. True or false? Hindi mo dama. Kung 100 pesos yung pera mo, ang tithe ay 10 pesos. So faithful ako sa tithing, pastor. Makakaasa ka. Okay, ito yung 10. Kung sa mga nagbigay ng 100. Now, kumikita ka na 1,000. Okay, okay pa rin yung 100. Okay lang yung 100. 100 lang naman yan. Kumita ka ng 10,000 na, wow, pinagpala ka na, no? Wow, nag-work ka, pastor Biro yun, nagsimula ako sa 100. Tapos 1,000. Tapos 1,000, nagiging 10,000. Sabi ko sa inyo, mathematics yan eh. Before the alphabets, there were the numbers. Numbers existed long before the alphabets, mga minamahal. Okay? I have no time to argue with that, o discuss that rather. So, nangyari, 10,000 o 1,000. Ba, na-promote ka na naman, yung 10,000 mo, nagiging magkano na? 100,000. So, magtataka ka, malaki din yung tithes ko. 10,000 na yung tithes ko. Pero faithful ka pa rin, okay lang, 10,000 naman. Yung iba, ma-bless, meron ka ng checking account, naka-PDC pa. Alam niyo yung PDC po? Meron ba na, Sister Carmen, may nagpi-PDC ba sa atin dito? Wala, no? Wala. Pero sa Cagayan de Oro, yung isang kaibigan kong doktor, naka-PDC sa akin, nakalock na 1 taon. Tsak. Okay. Pag may checking account ka, so 10,000. So dahil may 100,000 ka, ngayon, yung 100,000 nyo, gusto po bang ninyong lumago pa? Hindi na. Lord, stop mo na dito. Happy na ako dito. 100,000 yung income. Sa akin, hindi 100,000 yung income. Sa akin, 100,000 yung expenses. So, itataas. Itaas natin ng konti. Anong susunod sa 100,000 gusto nyo? Kagad-agad. Para hindi mo na kayo magulat. 1 million agad? Ayaw mo muna half? Okay, lakas ng faith nito ha. 1 million. Nako, 1 million. Nako, susunod na tithes mo niya, 100,000 na. Now, alam niyo po, ayaw ko na maging preacher sa totohanan lang hindi dahil ayaw ko mag-serve kay Lord. I love serving God, kaya lang sometimes ayaw ko na maging preacher kasi masyadong controversial kadalasan yung sinasabi ko. Noong 1980s, may isang fellowship kasabay ng Jesus is Lord. Hanggang ngayon, buhay pa ang GIL at malaki pa rin. Pero may isang kasabayan yan, I don't wanna mention the name, na ang lakas. Kaya lang, unlike GIL, at ito po yung simbahan na mabilis lumaking kasabay ng GIL. Okay, L din yung ending. GIL, Jesus is Lord. Ito naman, L din yung ending. Pag kinumpleto ko pa, malalaman nyo na kung ano eh. Blind item pa? JIL, professor yung pastor, yes. Brother Eddie, professor? Yes. UP, PUP professor po yan. Professor din ito. Hindi sa government. Sa mataas na university na kontrolado ng, exclusive. Ateneo yata, kung di ako nagkakamali. Okay? Ayan na, may idea na kayo. Saan? Quezon City. May television, meron din. Basta kasabay. L din yung ending. Pag ginamit ko kasi yung initials, malalaman nyo na eh. So malaki yun. May TV din sila. Kaya lang, ang nangyari, back in the 80s, noong nagdadamihan yung mga churches, putok-putok yung mga charismatic, at lumalaki na, pag lumalaki na, kadalasan, bandang uli at maganda na, walang churches na hindi nagdi-divide at nag-i-split. Lahat ng churches so far, may division. So normal po yun. Bakit? Take it from me. 1980s pa po. So 80s. GIL nga, ilang beses na divide. Oo. Yung unang umalis sa GIL, naging Jesus Reigns. Pero in good terms naman yung pastor.
Kaibigan ko po yung pastor. Tapos, nanganak pa po yun, dumami pa po. But amazing, dahil buhay pa rin ang GIL. So, ang GIL ay isang church na split ng split ng split. Pero sa kaka-split, dumami ang simbahan all over the world. At buhay pa rin ang GIL. Praise the Lord. And how about the other L? Ito naman siya, kung paanong ito ay laging nagsasuffer ng losses at split-ups, siya naman ang absorber o puntahan ng mga umisplit. So lumaki din sila eventually. Lalong lumaki dahil yung mga umaalis sa mga simbahan, doon lumilipat. Kasi isa sila sa mga, sabihin natin, naunang simbahan sa Philippines na air condition. Talagang state of the art technology. High-tech na sila. Can you imagine 1990s hindi na sila gumagamit ng Bible? Puro laptop na. Kaya para nakikita nyo na, no? Gusto niyo pa? Kulang pa ba? Basta L yung isa. Ang fellowship, ay, naku, madudulas na ako. Chismoso ka talaga. At any rate, hindi ko na sasabihin, basta find out nyo na lang yan. Bandang uli, sa sumobrang dami na nila dahil sa dami ng mga lumipat na mga nag-split up, the fellowship was cursed. And eventually, Jesus is Lord is still existing, but this just broke badly. But that's not the end of the story. Dahil pagkatapos nila, another fellowship ang nag-rise na naman on the horizon. Okay? Puro sinihan din to. Ngayon, nag-split po sila. Takbuhan din ang mga umaalis. Mga umaalis. Doon din pupunta. Dumami din ang dumami. Like the same nung nangyari dun sa isang fellowship na yon that ends with the letter L, naulit din. And on pandemic time, 50% nahati sina po sila. At ngayon, shaky po ang admin nila. Now, here's another fellowship, part 3. Ganun na naman. Ayun, no? Bakit kaya? So, mga minamahal, maisip natin, ano po, na parte na pag binebless ka, hindi kayo dumadami. Una mo mai-experience pruning. Tipak, 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 tipak. Okay? Sino kaya mahaba ang buhay? Yung taong palakain 3 times, 5 times a day kumakain? O yung twice a day kumakain lang? Tingnan natin kung sino ang pinakamahabang buhay. 5 times a day kung kumain on this corner. 5 times a day. Not to mention may midnight snack pa. Naku, patay ka. Midnight snack na. Breakfast, mid-morning snack, lunch, mid-afternoon snack, dinner. Meron pa iba dyan, umabot ng 7. Pastor, iba ang dinner sa supper. Tapos may midnight. Naku po. Pero may tinatawag din na, gusto ko lang po tignan ninyo ang itsura nung ang daming meals a day, i-compare ninyo sa twice a day. Okay? That's another topic to discuss. Sa health na po yan. Okay? I'm not going to touch on that. Pero makikita po natin, sometimes, ang gauge ng blessing is not the abundance of things or possessions or people. It's the attitude. It's the feeling. Happy pa rin po ba tayo kahit marami tayong pinagdadaanan? Amen po ba? Are you still okay? Are you with me? Okay, punta na tayo. Saan ba tayo? Saan ba ako bago ko na-diniscuss yan? Elisha. So si Elisha, lahat sila dumaan. Dumaan sila sa scarcity. Lahat dumaan po yan. Ano po? Pero it is through these situations, lumalabas o nag-i-spring up ang divine supply. From Abraham, the time of the patriarchs, to Joseph, and then all the way sa time nito, mga widows na ito,
there was an abundant provision ng Panginoon. And I just want to declare na meron po kayong provision ng Panginoon. I just want to paulit-ulit sabihin na surprises are coming your way. Sure prizes. Hindi na surprises. Sure prizes are coming your way. Sure prize. Isu-surprise ka ni Lord. Amen? Now let's close it here. Sandali. About the mentality kanina. Bakit napusuan ni Elijah si Elisha? Bakit napusuan ni Christ yung mga apostles doon sa shore ng Galilee? Bakit nga ba? Bakit ang napusuan ni Lord nung tinawag niya si Peter, James, John, Andrew? Apat yun. Peter, James, John, Andrew. Anong ginagawa nila? Were they chewing gum? Kwentuhan? Na-notice ko lang yung mga disciples ni Christ at saka yung mga propeta, ang naiibigan ni Lord pag tinawag niya, yung maabutan niya na may ginagawa. Tama? Abraham was a businessman. All the way to Joseph, Isaac in between, and Jacob were busy people. Yes? Hello, are you with me? Tingnan natin ha. The disciples na tinawag ni Christ, yung isa busy sa trabaho niya as a tax collector. Was he idle, mga minamahal? Was Matthew Libby ay naka-off, naka-break nung tinawag ni Christ? So he was seated on the table. He was doing his tax collecting business. Amen? Yes or no? When he called the apostles, yung mga fishermen, they were cleaning the nets. Ibig sabihin, saan kayo galing? All night long we toiled. Ba? Alam niyo po, ang pagpunta sa ministry at maging ministro, hindi po shortcut at excuse sa katamaran. Amen ba? Wala amen to na. Kasi ito yung stereotype theology. Alam mo, pag tinawag ka ni Lord full-time, wala ka nang gagawin. Diyan ka na lang palagi sa ministry. O sure ka? 24/7? 8 hour. Huwag na lang 24/7 dahil that's impossible. Only 7-Eleven can do that, mga kapatid. Okay? Never mind the 24/7. Internet, electricity, that's okay. Maintindihan ko yan. Pero yung ministro na tumatrabaho 24/7, I doubt. How about 8 hours a day? Unless you are a Bible teacher sa Bible school. Possible yan, pumapasok ka 8 hours. Pero yung sabi mo full-time minister ka sa church, I will be dishonest kung sabihin ko sa inyo, full-time ako. Bakit? Hindi naman ako nakikita 8 oras from the rising to the setting na nandito sa building. Di ba? Nagka-counseling, tinatawagan kayo, nagbabahay-bahay. Di ba? In fact, meron akong reputasyon. Yung pastor na yan, bihira. Alam mo, pag blessed talaga yung tao na maka-timing sa presence ng pastor na yan. Bakit? Pag minsan may mga birthdays, may mga patay, may mga libing, may mga kasal, bihira lumitaw yan eh. Yun po yung reputation ko. Kasi mahirap akong hagilapin. Di ba? Yung ba full-time ministry? Wala. Pero mga minamahal, hindi po sinabi ng Bible na umalis ka na sa trabaho para makaserve sa Lord. Hindi po totoo yun. Hello? Bakit ko ibibring up ito? Napusuan ni Elijah si Elisha because he found Elisha working. Lahat na napupusuan ng Diyos were working. Yung mga apostles were working. Hindi nagme-major sa theology ng tithing. Now, kung ang mga miyembro mo puro mga mayayaman, praise the Lord.
Di, talagang pinaka-favorite mo siguro na topic niyan, tithes, di ba? Sarap ng buhay. Pero alam niyo po, mga kapatid, let me just tell you, remain faithful sa tithing, remain faithful sa offering. Pero ako po, sabi ko nga, ang favorite flower ko, sino nakakakilala sa akin dito? Anong favorite kong flower? Toy, yung kapatid ni, yung mga, yung tatlong mga healthy kids, isa, tropang healthy, isa, pahiram, kuha niya, pahingi ako ng isang sunflower, be? Ano? Dari, okay na. Bubunot ba yan? Ikaw na lang, halika. Ito kasi ito on the rising ito eh. Ito yung isa sa mga rising stars ng ACGM eh. Sige ni, balik na lang natin. Pabalik natin kay Tita Model mamaya. Halika. Okay. Ayan, thank you. Si Tita pa rin ang bida. Yan, nakita niyo, ito po ang pinaka-favorite kong power. Bakit to? Kasi, yung pinaka-gitna, yan po sa akin yung Kingdom of God. Now, kung tatanggalin po natin Kingdom of God, saka church lang, at saka ministry lang, tanggalin natin, ganyan lang itsura. Ay, basta ako, puro Kingdom of God lang ako, pastor. Saka church lang ako. Kumusta itsura? Ma-appreciate niyo pa itsura? Di na, di ba? You know what I loved about the sunflower? Kasi po, ang sunflower maraming petals. Pero meron siyang starring sa gitna. The kingdom of God, yan, nandyan. Pero ang kingdom of God hindi mag-iisa. Maraming, maraming petals yan. Amen? Hello? Meron kang mga connections, meron kang pinagkakaabalahan, okay? Meron kang mga biyahe-biyahe, meron kang mga businesses, ang dami. Di ba? Di ang ganda. Bakit sabi ni Christ? When you seek the kingdom, may karugtong. All these things shall be added unto you. So hindi ako believe doon sa sinabi na ako, pastor ako full time, hindi na ako magtatrabaho, hindi. Tapos pagka gusto mong yumaman ka, gusto mong mag-prosper ka, ang sasabihin mo, hoy, mag-tithes kaya kayo. Ang problema, hindi naman lahat milyonaryo yung membro mo. Naku po, patay. Kawawa, di ba? Naawa kaya ako sa mga simbahan na sinasakal na nila yung mga members nila. Di po. Marami pong ibang paraan na hindi ka naghihirap. Legit wag yung illegal na you can still prosper. I'm not talking about financial gain, but also the opportunity of sharing the gospel. Ang simbahan na tayo-tayo palagi, mag-aaway tayo bandang huli. Here are two families. Isang pamilya na na-offend kasi walang position sa ministry. Ito naman isang pamilyang ito, walang pakialam kung may position kami o wala. We support the church and we're happy coming to the church. What's the difference? Because this family ay merong pinofokusan, ina-attensyonan, busy sila. May pinagkakaabalahan sila na masaya nilang ginagawa. So wala nang panahon na mag-idle. Hindi lang yung katawan nila, pati yung minds nila nakawawa tayo o nag-iisip. Alam niyo po, kung kailan tayo sinusumpong ng demonyo, pag wala tayong ginagawa. Totoo hindi, magkulong ka sa kwarto. Huwag ka umalis sa kwarto. Magkulong ka lang maghapon, tapos hindi ka naman nagdadasal, hindi ka nag-i-study ng Bible. Basta magkulong ka lang, pahinga ka lang. Araw-arawin niyo, wala kayong gawa, mga minamahal. Naku po, lahat ng kampon ng impyerno nandun na sa utak natin. Insecurities, judgments, kung ano-ano na. Nagiging marites, marisol, kung ano-ano na nangyari sa atin. Kasi wala tayo, kaya sabi ni Christ, why do you stand all day long idle? Bakit kayo naka-idle all day? Come and let me hire you and work for me in my vineyard, in my field. Di ba? So mga minamahal, here's another quality, mga kapatid. Tatapusan ko na po ito, no?
Pastor Rick, marami kasi akong secret na, ako, let me just share you another secret. Sige na lang, mahal ko kasi kayo eh. Gusto ko maging milyonaryo, pastor. Anong number? Itataya ko. O ano ba, loto? Sa mundo ka magtanong, gusto ko maging milyonaryo. Simple lang, magtinda ka nito. Bawal yan. Gano'n. Gusto ko maging milyonaryo ka agad eh. So marami din yung offer ng mundo. May legit po. How can you be an investor? Ano pa? Ito na sinabi ko sa inyo ha. At the same time, an evangelist. And enjoy life without choking to death your members. Na sige pag-tights ha. Pag dili mag-tights. Di mag-gata-gato. I-curse na ako. Simple lang po. Isa lang to sa marami. Na legit. Real estate. Meron po ba interesadong kumuha ng kondo dyan o bahay? Please call me. Naintindihan niyo po? I find real estate two ways. Bakit to? Not only do I get to sell, I also enjoy the privileges of a broker. Dahil pag ako naman ang gusto kong, kung gusto ka mag-invest, bibili ka. Ito na, tinuturuan ko na kayo. Secret ko na to. Love ko kasi kayo eh. Diba? Hello? You with me? This is just one of the many. Sabi ko, isa lang yan sa petal ko. Halata ba na ahente ako? Hindi no. Lakay alam, di ba? Dahil hindi naman umistap yung BSK. Hindi naman nawala ang pagkapastor ko. I'm still an itinerant minister. In fact, mayroon na naman mga line-up ng churches na invited ako magsalita. Tama. Bakit to? Paano ka, doon mo ma-exercise yung, lalo mong i-improve yung sarili mo na maging magnetic. Bakit to? Kasi pagka-seller ka, kinakailangan attractive ka. Hello? Then ang dami, I find this many kwan. Sabi ko, wow, you have an opportunity to evangelize and reach out, establish connections, learn new things, learn from others. Hello, are you with me? Walang amen yata. Nakakapag-pray ka pa ba? Oo naman. Special pa nga sa resort. I can pray as many hours I want. Hindi ako bound for 8 works job. Now here's another thing. Kung meron ka at gusto mo mag-invest, isa sa mga i-investan mo, yung mga hindi ka matatalo. Number 1, pagkain, tao kumakain. But marami pa rin po ang naghahanap na matitirahan. Amen? Now, kung nahanap ka ng nabawa, sobra-sobra na kaya yung blessing ko, pastor, napag-ipunan ko to sa abroad. Okay, Brother Victor, marami ka na naipon siguro. Bigyan mo nga ako ng konsultan, mag-i-invest ako. Okay, mag-invest ka. Saan? Huwag doon sa mai-scam ka. Sure to. Mag-invest ka sa buildings, units. I don't only do trades. I do trades, but not only currency. Now I'm entering the stocks. Without compromising my work as a minister. I still pray. I pray a lot. I talk to the Father. I talk to the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit. I spend days sometimes. Minsan, mga minamahal, hindi lang isang araw. I will spend days, 3 days to 4 days. Wala nakakaalam kung nasaan ako. Diba? Sarap, no? Pwede pala. Yes. Ano ba hinihingi mo kay God? The winning number? No. I never asked God for a winning number. God never gave me a winning number. I asked God for a winning attitude. Give me wisdom. Na hindi ako makakagawa ng mali. Pero yung gawa na tama, magiging productive. Let me be productive, Lord. Amen? Closing na po to. So, halimbawa, gusto mo magkawan, magbenta ka. Paano kung ikaw naman ang gustong bumili? May privilege ka sa broker. Bumili ka sa sarili mong produkto.
may discount ka na, may commission ka pa. Kuha ninyo? Okay. So, I'm playing the piano with my two hands, the left and the right. O, di ba? Hold them, Hold them up high. Do, di ba? Hold them up high, so clean and bright. Do, di ba? Ganun. So, yun po, mga minamahal. I wanna close it here. Tatapusan ko po ito dito. The kingdom of God is here now. The provisions ay abundantly provided ni Lord. God never change. He never change. Hindi pa po nagbago ang Panginoon. I just discussed one. I have passion for health. Kaya nga, kami nila Sister Carmen, lahat yata ng health products. But nakita niyo ba na kinukulit ko ba kayo na, ay, mamili kayo sa akin. Di ba? Hindi, quiet lang ako. Hindi, unang-una po kasi, gusto ko ako muna mag-benefit. Then, pag nakita sa akin, kumusta ka, pastor? Bakit ganun? Bakit ganyan? Then, pag nakita sa'yo, may magtatanong, doon mo pasukan. Kesa naman mukha ka na may sakit at saka nag-o-offer. Di ba? Para bang mahaba na yung dila mo. Alam mo, produkto na to. Ako, subok na to produkto na to. Pero mukha ka nang mananggal, mga minamahal. Sino pang gustong bumili? Di ba? Ang dami pong means. Tutuloy ko po ito next. Be like Elisha. Don't give up. Si Elisha galit na galit sa mga easily nag-give up. Dito ko i-close na. 1. He never gave up on the prophet Elijah. Many discouragements, he never gave up. He held on. He hung on until nakuha niya yung double. Yung procedure niya, principle niya, pinasa niya sa mga humingi ng tulong sa kanya. 1, Naaman. Tinesting niya si Naaman. Yung patience natin is also an element for miracles. Kung wala kang pasensya, kung walang tiyaga, walang nilaga. Kung wala kay pasensya, wala, pasensya lang. Mga minamahal, kung wala mangyari, wala, good mahata, di ba? Okay, next. Si Elisha, si Naaman, tines niya. 7 times. Pwede naman siguro, oy, sige, dumaib ka na lang pagka maahon mo. Hindi. Sabi niya, 7 times. 1, 2. Tinitignan niya po talaga kung, gaano ka ba talaga kadeterminado na makuha yung gusto mong makuha? So, I will have to put you to a test. Gusto niyo ba talaga? And si Naaman po, di ba sabi niya Naaman, he was reminded na isang general niya, Sir, Naaman, sabi niya, di ba sabi ninyo bago tayo umalis ng Syria, maubos na ang kayamanan niyo, gagawin niyo lahat, gumaling lang kayo. Simple lang yung pinapagawa sa inyo Kahit madumi yung ilog, sabi niyo gagawin niyo lahat. 7 times lang naman kayo mag-ganon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, baby skin. Amen? Never give up. Number 3, sabi niya doon sa babae, huwag kang umistop hanggat lahat ng kapitbahay mo napuntahan mo na at kumuha ka hanggat may makukuha ka na mga botelya at garapon, kunin mo. Huwag kang titigil hanggang wala ka nang makuha. At nangyari, hindi lang bayad ang babae, yumaman pa. Sinunod niya. Pero dito nagkamali. Yung hari, malapit na mamatay. Hanggang namatay si Elisha, he never changed his style. And this ended the story sa tore ng palasyo. Alis ka na, uwi ka na, kukunin ka na ni Lord. Ang dami pang atake yung Syria. Sabing ganun. Sabi niya, paano na ang Israel kung wala ka, man of God? Halika, sabi ni Elisha, bago ako mawala, kumuha ka ng pana. Diba? Naalala po ninyo? Sige, pumana ka ng pumana, 1 to sawa, papunta ng Syria. Boom! 1, 2, 3, 3 lang yata, kung di ako nagkakamali. How many times? And he said, open this window, open it. Elisha said, shoot. And he shot. Then he said, the arrow of the Lord's deliverance and the arrow of deliverance from Syria. You must Then he said, take the arrow. So he took them and he said, strike the ground. So he struck 3 times and stopped there. Yung hari, 1 boom, 2 boom, 3 boom. Okay, tama na. 3 boom, 3 boom. Okay na, pwede na. Happy na ako sa 3 boom, 3 boom. Bak! Sabi na ni Elisha,
humingi ka pa ng tulong sa akin. Sana hanggat hindi naubos yung pana, hindi mo tinantanan. Sana sinabi mo sa Syria, hindi kita tatantanan. Sumalangit nawa ang kaluluwa niya ngayon. Ano po? So, mga minamahal, sige lang, hanggat may pana ng pana. Nagalit si Elisha sa kanya, oh. Sabi nung Elisha, the man of God was angry with the king and said, you should have struck 5 or 6 times, then you would have struck Syria till you had destroyed it, but now you will only strike Syria 3 times. Nag-give up ka kagad, 3 victories lang. Biruin ninyo, kung hindi niya tinigilan yung pag-strike, wala na sanang Syria ngayon. Oh, yun pala istorya. Sa mga minamahal, don't stop, never give up, keep up, keep doing. God wants us to be productive. That's the kingdom mindset. We're gonna talk about what was being discussed in the foundation of the world. Besides sa crucifixion ni Jesus Christ. Ano pa yung dinidiscuss ni tatay doon saka ni Jesus the Messiah? Ano yung pinaplano nila? Watch out next Sunday. Tintog ta. Panalangin na ba kita karon sa papulong sa Ginoo? Amen. Dindalay ko ng Diyos sa walay katapusan. Walang katapusan nating pupurihin at pasasalamatan ng Panginoon. Amen. Okay. Sige. Father in heaven, we bless and we thank you for this time that we can just, as your family and your followers, Christ Jesus, again, commemorate and celebrate the resurrection of Jesus Christ. The communion is about the new covenant. It's about heaven coming to us. It's about our complete redemption. It's about the acts of God na talagang grabe. Umabot sa point ng sinabing everything fulfilled. It is finished. Make us worthy, Father, to receive the elements. Even as we, Panginoon, are set to receive the bread and the kanang vine, fruit of the vine, make us worthy to receive healing and all the blessings of heaven, Lord. The evening Christ was betrayed, that night, Yeshua HaMashiach, Jesus Christ the Lord, He took the bread and blessed it. And after praying, break it and said to His disciples, take, eat. This is my body, which is broken for you. Do eat this in remembrance of me. Let's all partake of the bread, shall we? Thank you, Lord, for the healing. Salamat sa healing. Healing. Also the same man, after the same manner, the Lord Jesus, He took the cup, and when He had blessed it, and thanked God for it, said, take, drink this cup. The cup is the New Testament in my blood. Every time you drink, you remember me. Every time we partake of the bread and we drink of the cup, we express our faith that Christ Jesus triumphed both in death, in resurrection, ascension, and culmination, His glorious return for us. In Jesus' name, amen. Let's all drink of the cup.